Thank you for this good day, this opportunity, Father, to again serve your word unto your people that will become supplements, O Lord. Spiritual supplements sa ilang mga kinabuhi. Sila mismo nagabasa na, nagatuo na sa imong balaang pulong. Daghan na sila kayong musabtan, makuha, madawatan. But also, kinahanglan tod nga naipangdugang. Hallelujah. To inspire and encourage them, to instruct them also. Salamat kayo, Holy Spirit. Padayon ka sa imong special na trabaho sa pag-build up sa mga katawhan. Hallelujah. For your glory and honor, for the glory and honor of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name. Amen. So again, mayong adlaw sa inyong tanan. No? Kumusta ang inyong adlaw? Karong adlaw. Kumusta man mo? Ang saydagan sa inyong inabuhi. Padayon ta pirmi diya sa Ginoo, malipayon ta, no, ako gikan ko nagbiyahe all the way from Pagadian today, no? Bago lang ko nagabot sa airport, diretso ko diri. Para ani nga recording, pre-recorded man eh. Salamat sa Ginoo nya ugma buluhaton pa gyud kay naman nga tong regional conference. Many of you we will see each other tomorrow, no? Salamat kaayo kay Lord sa kusog, salamat sa kalipay, sa pag-alagad, salamat sa kadasig, sa tinguha, nga magpadayon sa pag-alagad, o mahimong mabungahon. Salamat sa opportunity nga maka-inspire kita sa mga katawhan sa Ginoo, labi na sa mga magbubuhat, mga pastors, kato mga frontliners in the ministry of the Lord. Salamat nga maka-istorya kita kanila, and there will be mutual edification nga mahitabo. Dili lang sila makareceive o pagdasig gikan nako, ako madasig pod as I listen to their stories and testimonies sa ilahang mga gibuhat alang sa paghimaya sa Ginoo. Amen. So karon padayon ta sa pagtan-aw sa pulong sa Dios sa libro sa mga Hebrehanon. We are now on chapter 3, no? Chapter 3 verses 1 dayon paubos. Again, atong hinumduman nga kini siya supplement ni sa imong spiritual life. Ang assumption ani ikaw nagakaon gyud sa pulong sa Ginoo on your own. No? Because you are taking a personal responsibility to feed yourself. You are maturing, no? Nagahamtong na ka, no? Usa sa mga ilhanan sa bata nga nagahamtong na kamao na siya mukaon nga siya lang. Amen? Kamao na siya mukaon. Kadugayan na kamao na siya mangitag pagkaon. Hallelujah. Kamao na siya muluto og pagkaon, niya mangita og pagkaon, pagkahuman kamao na siya magpakaon sa lain. Mao nang progression sa maturing diha sa pamilya. And we see the same principles should be at work sa atong spiritual life. Bago pa mong diha sa Ginoo, bago mong na-convert, bago mong nakabig, bago mong na-born again, na ay naga-feed, no? Mag-adto ka, mo-appeal ka sa tapok, and regularly, no, sa life, sa life group, o sa cell group, o sa house church, na ay mag-share sa pulong sa imuha, bago pa ka, galisod ka usay pagsabot, di pa kayo katultol kung asa dapit ang mga verses, no? Pero sigsige nimong attend, kadugayan na kay mga nakaunan, hinay-hinay bag-o imong hinabuhi, hinay-hinay kag nakaduon og nakabaton og compassion for the lost, nagkaroon ka og tinguha na magpagamit sa Ginoo, nag-contribute ka sa imong time, sa imong resources, sa imong finances, bunga tanan ni sa kalipay nga ikaw giluwa sa Ginoo. Nya doon na siya man wonderful kahibulungan nga plano sa imong kinabuhi. But now, mas dako na ang imong agi, no? Pag maglingi ka, kastas na ang imong biyahe, no? Dili na kaayo tong ikaw pakanon. Gamay na lang ang imong gikinahanglan. Pero kamao na ka mo basa, mo sabot, ug unya mo apply sa pulong sa Ginoo. Amen. So here is the continuation of our lesson in Hebrews 3 verse 1. Nagsugod siya sa pag-ingon, therefore, holy brothers, balaan nga mga igsuon. The word balaan simply means set apart. Gilain na ka. Mga igsuon nga gilain na. Kita tanan, gilain na ta sa Ginoo. Gikan sa kalibutan, gikuha ta sa Ginoo. Gilahi ta niya. Kay para na kita kaniya. Hallelujah. Amen. No? Timan ni na permi nga pag naa na ka kang Kristo, gilain ka na. Giset apart ka na.
Magkinabuhi ka na nga dili uyon sa kalibutan. Magkinabuhi na ka nga uyon na sa Ginoo. Ang imuhang hunahuna, plano, pinulungan, lihok, uguman pa para na kay Lord. Mo nang pasabot sa holy. And then who share in the heavenly calling. Mo ning estado sa mga Kristiyano, no. Pag nanak kang Kristo, nabalaan ka na, na set apart ka na. Unya, ambit ka sa langit nun nga tawag. Kanang tawag sa pag-alagad, no? Duha man actually na. Ang unang tawag sa kaluwasan. Diin mapasaylo ang imong sala, mahugasan ka sa tanan nga pagkadautan, kahugawan sa imong ginabuhi, magsugod ka bag-o ang imuhang ginabuhi, imong ngalan nasulat sa basahon, ma-assured ka sa imong eternal nga destiny. Mao nang unang nga calling. But the other side of that calling is calling to service, no? Calling to salvation, but also calling to service. Kuyog na sila pirmi, lisod man ang giluwas lang kanya, di ka mag-alagad. Sa may mong buhaton, hangtod pagbalik sino, standby ka. Dili pwede na. Pag giluwas gani ka, may tuyo pod ang Ginoo nga mapuslan ang imong kinabuhi samtang napakaresyuta, wa pa kakasakas langit, wa pa kakuhaan ni Lord. So, it is a heavenly calling. Langit doon nga tawag. Which means, pribilehiyo na siya, no? Kalipay na nimo ang pagbuhat ana. Kalipay na nimo ang pagbuhat ana. Kay ngano sa Ginoo man na, langit nun man na nga katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi. Dili man na plano sa tao, plano man na nimo. Nga dili man na plano nimo, plano man na sa Ginoo. Hallelujah. No, mao nga sabtan na pag-aayo ha, sabtan na giset apart ka kay aron mahimo kang puslanon. Mahimo kang contributor sa pagpalapad sa iyang gingharian. That heaven will come down on earth. Ana siya. Nga ang langit mo naog din sa yuta. Di ba man ang prayer ni Jesus gitudlo sa mga disciples? Let your kingdom come. Let your will be done. Sa unsang paging mahitabo na? Through the people of God. Amen. Through the prayers of the people of God and through the actual involvement of the people of God by sharing the good news, by praying for the sick, by casting out demons, by helping the needy, freely you receive, freely you give, etc. Amen. Hallelujah. So mo na siya, mo nang estado, sumala sa, babasa sa verse 1. And then, ang next line, ang atong challenge ba? No? Samtang gadumdum ta nga kita gilain, o gunya, may tawag ta nga mag-share, makaambit sa langit nun nga tawag. Langit nun nga panawagan ni Lord. Usa sa challenges, no, nga ato ang atubangon, kani siyang iyang giingon, fix your thoughts on Jesus. Ipunting, iplastar ang imong mga hunahuna kang Hesukristo. Kay siya man ang nagtawag kanimo. Siya pod ang nagbalaan sa imong ginabuhi. Pinaagi sa iyang hamilig dugo. Gitimbrihan na ka. Dili na ikaw ang tag-iya sa imong kaugalingon, kundi ang Diyos na. So, i-fix ang imong mga hunahuna, ngadto kaniya, maglisod ba taong alagad sa Ginoo kung nabahin ang atong hunahuna, na ididto, na apay dire, gahunahuna ta sa ugma, pero sige po taglingi. Ana gani? Dito sa Lucas 9, gisaysay man na ni Jesucristo dito nga, ang iyang gigamit nga word picture kanang magdaro. Walay usa ka tawo nga maghawid na og daro og unya magsigig lingi. Maglisod man ka nang hawid kag daro niya, maglingi ka, hiwi-hiwi yun ang imong agi. Di gyud na magkadimao. Parehas mag-drive ka na, mag-drive kag sakyanan, si kag lingi. Mao nang naanay side mirror sa kilid para dito ra ka magpasiplat. Bihira ra ka maglingi, kanang mag-atras niya, short distance lang po nang sa atras. Pero kanang nagdadagan siya, dili ka maglingi. Fix ang imong hunahuna, diha kang Hesukristo. Ngano man, nganong didto man ta kang Hesukristo mag-fix atong hunahuna. Ang unang rason na iyang siya ang apostol o high priest. Sa atong pagtuo, sa atong confession of faith, he is the apostle and high priest. Apostle means siyang pioneer. Siyang trailblazer. Siya ang nag-una kanato.
Amen. Pag naa gani nag-una nimo, magsunod ka. And that will be for your own good. Nindot tayo na hunahon nga naanay nag-una sa imuha, di na ka maglisod. Ang imo na lang himon, magsigig sunod sa nag-una. Maro na. Di ba? May imong gusto, ikaw pag yung mag-una, ikaw yung mag-pioneer, perting lisura na. Labi naglasang, kanang lasang bitaw kaayo, gahi, lisod ka ay nasudlon, kung ikaw mag-una niya, di ka kabisado. Pero naanay nakauna, naanay na nakahimo og trail, ang tawag nila, trailblazer. Sa'yo na lang kay nagsunod naman ka. Diba? Si Jesus, siya ang apostol, siya ang trailblazer, siya ang pioneer, siya ang leader with capital L sa imong Christian life. Dili na gyud ka maglisod kay na naman siya nag-una. Sunda lang siya. Mao nang para sa yun ka makasulod niya, fix your thoughts on Him. Oh. Kaya dili ka mag-fix sa imong hunahuna niya, malipat ka, maya nakaliko na ka, nawala na ka passing, diri ra dai siya padong, ikaw diri pa ingon kay wa man ka nagsigig tan-aw niya. Sunod gani ka, tayog buwag ang imong mata. Gikan kaniya. Ana siya, di ba? Another nga reason kay siya ang high priest. No, ang papel sa high priest, basically, ni adtong Old Testament, siya ang mediator. Siya ang intercessor. Siya ang maminaw sa Dios ug muhatag og mensahe sa mga tao. Siya ang maminaw sa yango sa mga tao ug unya idangop niya ngadto sa Dios. Si Jesus ang high priest sa atong pagtuo. Hallelujah. Ug maka-assure kita nga madala niya ang tanan natong mga gumunhap ngadto sa Amahan. Maingon nga makakuha siya og will, revelation of God's will. Makakuha siya plano nga gikan sa Dios sa Amahan. Aron iyang mahatag ganhi kanato. Amen. That is why we need to fix our thoughts on Jesus. Hallelujah. Amen. Dagdag kayo mga Kristiyano, even usay mga Christian leaders na nawas pasingkay, malipat man, no? Maibot man ang ilang tinanawan gikan kang Jesus, mabalhin diri sa mga butang, o sahay sa kwarta, no? Labi na gyud ang kwarta kay makagagaho mapudgod ang kwarta, daghan man sad siyang mahimo, daghan siyang mapalit. Kung daghan kag kwarta, daghan kag mapalit. Na ubay-ubay ang imong kwarta, mas taas ang mga butang nga imong mapalit. Nyag mahinangop ka dito, mawa nang imuhang hunahuna diha sa Ginoo. Tuan na sa kwarta, hantong kadugayan, mahimo na kang nawong og kwarta. Na dili na maayo tanawon nga usa ka Kristiyano unya nawong og kwarta. Ang imong testimonyo mabulingan. Mo na nga fix your thoughts on Jesus. Now, samtang nagpadayon ang writer atong isumpay ang verse 2 sa iyang giingon. And he gives us another reason why we fix our eyes on Jesus. Why should we fix our eyes on Jesus? Because He is the apostle. He is the high priest. And then, gi-qualify niya, He was faithful to the one who appointed Him. Now, takos gyud sundon ang usa ka binuhat o usa ka person na faithful. Na matinud-anon. Kita po nga magsunod, kumpanti ta nga musulod kay matinud-anon man ang atong gisulod. Naog ang imong gisunod tuloy bagbag, di ka ganahan mo sunod. Kay liko dito, way klaro ang iyang paglakaw, way klaro ang iyang pagpasunod nimo. Lahi ang iyang ginasulti, lahi pod ang iyang ginabuhat. Pag magsabot mo, di siya mo tunong, maglisod ka og sunod malibog ka Kadugan, ma-discourage ka, undang ka. But concerning Jesus, with Jesus, dili yun na pwede maitabo. Nga naman, He's faithful. Hallelujah. Amen. Kasaligan yun siya. Ngani, sa katapusan aning letter of Hebrews, Hebrews 13 verse 8, mauna ang masulat na to verse, na usa sa mga famous verses in the book of Hebrews, no? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nagahisgot sa iyang consistency, nagahisgot sa iyang faithfulness, nagahisgot sa iyang unchangeable personality and character, bisan pa sa iyang mga katuyuan o mga saad. Hallelujah. Mga kasaligan siya, mufix ka sa iyang imong mata sa iya, musunod ka, you're good. Dili ka mabalaga, dili ka manlok. Di ba ka binuangan niya?
wa man say planong daotan nimo, wa man say planong libaon ka, ilaron ka, pahimoslan ka, wa man say plano. Gubaon niyang ginabuhi, never. Siya ang nagtubos, siya ang naglukat, siya ang nagbuhos sa iyang bung na kanimo. Nya siya mo daot nimo, dili. Kasaligan siya. Amen? So mo nang usa sa rason sa verse number 2, He is faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Sama nga si Moses matinud-anon sa tibuok balay sa Dios, si Jesus matinud-anon. Sunod sa verse 3, additional nga reason niya, Jesus has been found worthy of greater honor than Moses. Kung si Moses naging tinud-anon, mas matinud-anon si Jesus. Hallelujah. Amen. And then in verse 4, no? For every house is built by someone, but God is the builder of everything. This is a very important lesson nga kinahanglan natong dumdumon, no? Kaya ang Dios ra gyud ang makatukod sa tanang butang. Now, think about you. Kinsay magtukod sa imong ginabuhi as a person, as a follower, disciple, as a leader in the making. Kinsay makabuild sa imong ginabuhi? Jesus. Kinsay makabuild sa imong marriage? Si Jesus. Kinsay makabuild sa imong family? Si Jesus. Kinsay makabuild sa imong negosyo, sa imong career, nga diin safe ka ug assured ka nga ang imong samputan sa imong career, sa imong negosyo, sa imong pamilya ug uban pa, ang imong samputan maayo, si Jesus. Kung siya'y imong tugutan nga mag-build sa imong hinabuhi. And He can only build that when you follow Him. And you can only follow Him consistently when you fix your thoughts on Him. Tanawa? And then in verse 5, naghatag sa glain nga murag example ba? Moses was faithful as a servant in all God's house. Si Moses matinud-anon ingon nga sulugoon diha sa balay sa Dios, testifying to what would be said in the future. Verse 6. But Christ, but is a word of contrast. Di contrast niya si Moses ug si Jesus. Si Moses matinud-anon sa balay sa Dios ingon nga servant. But Christ is a faithful son over that house. Unsay kalainan? Ang servant, Moses servant siya, matinud-anon siya kay sulugoon man siya. Kung di siya magmatinud-anon, ma-fire out siya, makasab-an siya. Ngayon those days, pag servant ka, disposable ka. Pwede ka ibaligya, pwede ka ihatag sa lain. Dapat matinud-anon ka. Murabag ang pagka matinud-anon sa usa ka servant, obligasyon. Whereas a son, pag magmatinud-anon ang son, dili obligasyon. Privilege niya. Kalipay na niya. It comes from the very bottom of his heart. Because whom he is obeying, dili niya amo, iyang amahan. Relationship ang basihanan sa iyang pagkamasinugtanon. Mao nang malipayon siya nga nagsugot. Hallelujah. Kaya nga si Jesus, on 2 occasions, no? Dito sa baptism niya sa River Jordan, o dito sa iyahang glorification o transfiguration sa bukid, no? Nadungog nato ang tingog sa langit. Ang amahan mismo nagingon, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Mao ning akong hinigog mga anak, nga himuot kay ko niya, nga nung nahimuot man kayo ang aman kaniya. Kay faithful man siya, masinugtanon man siya, sugot man siya nga malipayon. Dili man priyas nato usahay nga sugot pero pungot. Naobligar lang. Mao nang kanabitong mga naobligar lang, dili malipayon. Kay naobligar man ka. Bisang gani kanang issue sa paghatag, no? Kung naghatag ka kay obligasyon, bugat na sa imong buot. Dili ka na malipayon. Pero kung naghahatag ka out of a relationship, and that relationship is healthy and good and living and vibrant, no? Malipayon ka naghahatag. Kaya nga God loves a cheerful giver. And who is this cheerful giver? The one who knows ang iyang relationship sa iyang amahan nga nasa langit, nindot, malipayon siya, satisfied siya, comfortable siya. And his relationship with brothers and sisters, mag-igsuon ni. Nako, mga mahal na ko ni, ingon nga minahal ko ni sila sa kong amahan nga nasa langit. Pag mag-atag ka, malipayon ka. Pero hatag ganing obligasyon, ay dili malipayon. Tanawan ng mga nagabayad sa Davao Light, malipayon man na sila, dili sila malipayon, dili excited. Ang uban na nagbagulbol pa, nagreklamo pa, kay nang taas ang ilang bayronon, nga niya, nag-brown out pa.
Ana ha, tanawa ha. So Jesus, faithful siya, dili pareha kag Moses nga faithful kay sulugoon, obligasyon to niya, but Jesus is the son of his father. Privilege, kalipay, and he loves to serve. Who for the joy that was set before him. Mao nang nakasulat sa Hebrews chapter 12 concerning Jesus. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. Gibaliwala niya ang kaulaw. Giantos niya nga malipayon ang cross. Tiaw ni mo na. Ngano man, anak man siya, kalipay niya ang magbuhat sa kabubuton sa iyo ang amahan. Now, kung nakasabot ka nga ikaw nahimong anak sa Diyos, tungod kang Hesukristo, sa diyang ikaw naghinulsol, nagtalikod sa salaong sa kalibutan, midangop ka diya kang Kristo nga mao ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi, nahimo kang amahan, nahimo kang anak, nga sama kaniya, anak sa amahan nga nasa langit. Dapat kalipay na nimo ang magalagad. Di ba? Kusog, malipay ka. Di ka halos bation o kakapoy. Kay privilege man ang pagserbisyo nimo. Ako grabing trabaho na ako rin si Manab. Dahi. Gikan pa mi Cagayan kay Global Missions Conference sa ato grupo. Nauli ko Domingos buntag alas 9 kadlawon mi nagikan dito. Pahulay lag pagkaugma bakante ni adto ko sa bukid. Pagkasunod adlaw biyahe pa dong. Wala ka po sa tanawon pero matingala ka kay ang kusog sa Ginoo na pirmi. Ngano man the joy of the Lord is your strength. And why do you have the joy? Because you know that you have a Father who loves you. And your relationship with Him is getting closer and deeper and more intimate. You feel His love. And the joy, hallelujah, comes unto you and becomes your strength. Nga dili, kalipay nga dili mahatag sa pagkaon. Tungod kay hinatag siya sa imong langit nung nga mahal. Dalaygo na ngalan sa Ginoo. Hallelujah? Amen? So, unsa pay naa? Sa sunod nga verse, unsa pay naa? And we are His house. Verse 6, but Christ is faithful, a son over God's house, and we are His house. We are His house. Si Hesukristo, matinud-anon, ingon nga anak, ibabaw sa balay sa Dios. Kinsa man ang balay sa Dios? Unsa man na? Kita nang balay sa Dios. Si Hesukristo ibabaw sa atoa. Siya ang Ginoo, siya ang Lord, siya ang head of the church. And this church is the house of God, the body of Jesus Christ. And when He is faithful, it means to say, kita nga gipanguluhan niya magiging faithful po. Amen. Una-una ragon. Faithful lang imong gisunod. Unya ikaw dili day ka faithful. Unfaithful di ay ka. Dili. Kay faithful man ang imong gisunod, malipayon siya sa iyang pagsunod pagka-faithful. Ikaw nga nagsunod, ma-faithful food. Pag malipayon po ka nga magsunod. Dili bugat sa imong buot ang pagbuhat, ang pag-alagad, ang pagserbisyo, ang pag-adto dito, panhidiri. Dili bugat. Kaya ang imong gisunod, malipayon man po. Hasta gani ang krus iyang gipasaan nga malipayon. Huna-huna, ragod na. Na imo mga problema, pasano ni mo, alipay ragod kagod. Kaya nga na-verse sa Bible, do all things without murmuring and disputing. Buhatan tan butang, way bagulbol, way reklamo. Ana. Kaya nga no, si Hesukristo man ang atong ginasunod. Kaya nga, fix your eyes. Mao na ang challenge mga kaigsuonan. No? So, karong gabi, nga, balansiya, tanawa, susiha, ang imuhang sitwasyon diha sa Ginoo. Ayaw kalimot, gibalaan na ka ni Hesukristo. No? Kanya apil ka sa mga gibalaan, daghan kita, mga kaigsunan nga nagsunod kay Kristo. Dili lang sa atong community, BCC community, napaydaghang kaayong mga pangalan. No? Lain-lain lang nga mga signboard ang gigamit sa mga katiguman for purposes of, government registration raman na mga pangalan nato tungod ram na sa requirement sa gobyerno. Wala man ay meaning dito sa langit. Sud ka dito sa langit sa portahan si tahon ka sa angel di man ka pangutanon sa mga taga BCC ka o sulod nga ri. Ikaw dili ka BCC di ka dili man. Ang pangitaon si Jesus man, nama si Jesus sa imong ginabuhi. Na mao man ay pangitaon. Magkasulod ka dito. Si Jesus mang susi. Ako ang dalan. Ako ang portahan, di ba? I am the door.
Jesus ang pangitaon, dili ng mga signboard. So nang mga kaigsuonan nato dinhi, daghan ta nga mga gipangbalaan, daghan ta nga nakasabot sa tawag sa Dios, daghan ta nga nangaalagad. Mo na makita nimo ugma no sa conference no. Daghang mga kaigsuonan, puno, hotlan og ticket, kay excited ang mga tao nga magpadayong pagtambol para madugangan pa ang ilang kaalam ug kahibalo mahitungod sa pagserbisyo, pag-alagad sa Ginoo, unsaon sa pagdaog og kalag, unsaon sa pag-consolidate, unsaon sa pag-disciple, unsaon pag-seek out. And we will hear stories and testimonies. We will pray for one another and inspire each other. Hallelujah. Napaisunod na ni verse din ni laktawan lang nako no. Pero mo diretso sa ko didto sa unsa na dito sa ko sa verse 13. Tadawara ko ang verse 13. Balikan nato ni ibang verses po. But encourage one another daily, as long as it is to call today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Mao na ang usa sa iyahang challenge, no? Ganina ang unang challenge nga itong gidiscuss, fix your eyes on Jesus. Now here is another wonderful challenge. Encourage one another every day. Tiaw ni mo na nga challenge. Unsaon ka na nato pagmuhat no kada adlaw man gyud, dili man kada Domingo lang. Ato ra bang naandan kay kada Domingo lang, no? Pero kini kada adlaw unsaon naton aron naam na diha sa kasulatan, pag dinasigay kamo sa usag-usa kaninyo kada adlaw, samtang giingon pa ang today. Aron nga walay usa kaninyo nga motig-a ang kasing-kasing tungod sa pagkamalimbungon sa sala. Ayaw mong kumpiyansa ang sala-sala, kay grabe ka malimbungon ang sala. Kabantay ka, kadugayan mo, bantok ng imong kasing-kasing, gahi na, di na ka maminaw. Ganahan na kagway adto tapok. Mawa ng imong kamingaw. Unang simba, ikaduhang simba, unang absent, kaduhang absent, ikatulong absent, purang makonsensya pa ka. Kadugayan, di na ka makonsensya. Mas kalipay na nimo anto sa laing tapok kaysa tapok sa mga katawan sa Ginoo. Ngano man na, kinibantok ng imong kasing-kasing, nalit-aga na sa pagkamalimbungon sa sala. Mao na nga, usa sa depinsaan na magtapok. Pag magtapok, magdinasingkay. Every time na magtapok, magkalipay na to ba, mahinangup na ay naitapok. Anto ko hinaitapok, kimingaw ko sa kong naigsuon. Na ako'y dala nga mensahe, kapadasig ni. Ako makareceive po kong pagdasig. There will be mutual edification. We are helping one another, encouraging one another. Amen. No, this is today. Privilege pa ng today. Baka ang ugma dili na moabot mga kaigsuonan. We have only one life, and we live this life for the glory of Jesus. Amen? So I'm encouraging you karong adlaw. Padayon ta diha sa Ginoo. Fix our eyes on Jesus. Iyan na tang gibalaan, iyan na tang giset apart. Nagpakita na siya maayong panigingnan, pinagi sa iyang kaugalingon nga kinabuhi. Ug katong mga unang nagsunod kaniya, no? Ang mga apostoles ug ang unang mga early Christians nagpakita pod ang pagkamatinud-anon. Ngani ang uban kanila nahimong magtinud-anon ngadto sa kamatayon. Si Stephen ang unang martir. Si Apostle James kay igsoon ni Apostle John nahimong martir in Acts chapter 12. And then later on we know the rest of the apostles also, they became martyrs, including the Apostle Paul. Many others, they were faithful and obedient out in the end of their life. Angtod sa katapusan sa ilang hinabot. Kaya lagi, kasabot sila nga gilain na sila, giapil na sila sa Ginoo sa langit nun nga tawag, dili na sila ang tagiya sa ilang kinabuhi, si Jesus na ang nangulo og ibabaw nga nagadumala sa iyang panimalay nga maong iyang katawhan, kalipay nila masunod. Kalipay nila. Every time moagi sila kalisod, ilarang dumdumon nga ang ilang gisunod ni agi pod ana nga mas lisod pa. Sumuingon na sila, layo ra ni sa giagian sa akong gisunod. Mas paitong iya, pero iyang gihuman. Wala siya mo atras, wala siya mo liko, nagpadayon siya. Ako po, di ko mo liko, padayon sad ko. Tabangan man po ko niyaan. Di ba comforting and assuring? Amen. Dalaygon na ngalan sa Ginoo. Father, salamat sa imong pulong. Salamat nga padayon ka nga nagadasig ka namong tanan. Maingon nga kami nagadinasigay sa usag-usa. Salamat nga imo na kaming gibalaan, gilain, dili na kami taga kalibutan. Imo na kami, ikaw nang tagiya sa mong kinabuhi. Unya,
Ipaapil pagyud nimo kami sa imong langitnon nga tawag. Privilege namo ang magalagad kanimo. And so we say, here is my life again. Here is our life. Amen. Kada usa mo ingon, niya nga akong nabuhi, O Lord, halad na ko kini kanimo. Magkinabuhi ako sa matag adlaw nga puslanon, makamahimaya nga nimo. Pinaagi sa akong ginabuhat, pinaagi sa akong gipamulong. Mahimo ako mabungahon para kanimo. Amen. Isulti na ngadto kaniya. Mahimo ako mabungahon para kanimo. Samtang ako magsunod kanimo, Lord Jesus. I will fix my eyes on you and follow you. I will be faithful to you just as you, my Lord, was faithful, is faithful, and forever will be faithful. Thank you in Jesus' name. Amen.